Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, first time mo ba na magtrabaho as domestic helper sa Hong Kong, sa ibang bansa? So dapat handa ka. So handa ka emotionally, physically, and mentally. So handa ka ba na mapuyat? So dapat handa ka na yung expected mo dito na tulog mo is masaya ka na sa 6 hours. Ako guys, tulog ko ngayon is 4 hours or 5 hours. Ayan, masaya na ako kapag day off ko kasi nakakatulog ako minsan 7 hours. Masaya na ako dun. So, handa ka ba sa ganyang tulog? And especially, yung ibang mga helper dito is katabi nila matulog yung mga alaga nila 24/7. Hindi mo hawak yung oras ng tulog mo kasi maya-maya iiyak yung alaga mo, padidiin mo pa. Kaya yung mga merong job order na newborn or kaya share room with the baby, pag-isipan nyo guys kasi ayun yung mga time na dapat pahinga mo para sa sarili mo, pero dahil katabi mo yung bata, ikaw ngayon yung maghihirap niyan. May mga ganong mga amo na pasarap lang sila sa buhay, matulog sila kasi nga iniisip nila may katulong sila, doon nila pinapatabi sa katulong ngayon yung bata. Ayun yung ginagawa nila. So handa ka pa dyan? Handa ka ba na ma-homesick dito? And handa ka ba na i-comfort yung sarili mo? Handa ka ba na mag-sorry kahit na hindi mo kasalanan? Ayun. So ayun guys, nagawa ko na yan. Yung kahit hindi ko kasalanan, kahit siya yung may sabi na gantong gawin, and then hindi ko ginawa, tapos ngayon ako yung lumabas na mali. So magre-reason out sana ako, humirit na ako, tapos pinigilan ko yung sarili ko, hindi na ako nagsalita. Pero tama ako. So kahit na alam mo na hindi mo mali, tatanggapin mo na lang, iisipin mo na lang na okay, mali ko, sorry, mag-sorry ka na lang. Ayun yung pinakamabilis dito na gagawin guys, is mag-sorry kahit hindi mo kasalanan, para tumigil na yung away or tumigil na yung, alam mo yun, yung kasi baka lumayla pa yung issue, kaya puputulin mo na, mag-sorry ka na. Ayan, so kahit hindi mo kasalanan dito, tatanggapin mo na lang. Handa ka ba na pandirian nila? So dito sa Hong Kong, mostly ng mga amo dito is nandidiri sila. Hindi mo alam kung bakit, pero nandidiri sila. May iba pa nga na sinasabihan yung katulog nila na you're so dirty, ganyan. So napakaano talaga nila, alam mo yon, kasi ang iniisip nila pinakamababa na natrabaho dito ang katulong, kaya siguro yun yung naisip nila. So dapat handa kayo emotionally, physically, and mentally sa mga ganyang makakasalamuha nyo. So handa ka ba na i-comfort yung sarili mo? Halimbawa guys, ako hindi naman ako pinagalitan ng amo ko, pero may mga times lang na alam mo yun, parang mali. Ayan, so meron minsan na sinasabihan ako niyan, sasabihan ako na wag kong ganunin yung bata, wag ko daw takutin. So nung una okay sa akin, pero hanggang kumakain ako, naisip ko bakit parang mali, bakit ako yung natatakot alam mo yun, ako daw yung nagtatakot sa bata, wag ko daw takutin yung bata. Pero ang issue dun is hayaw sumunod ng bata, paano ko pa susunurin kung hindi ko tatakutin? Ang ginagawa ko para i-comfort ko yung sarili ko is pumupunta ako sa CR. Ayan, pagdating ko doon, kakausapin ko yung sarili ko, doon ko ilalabas sa harap ng salamin yung nararamdaman ko, kakausapin ko yung sarili ko, and ako doon, alam mo yun, yung ilalabas ko yung lahat ng sama ng loob ko, and then after that, lalabas ako na nakangiti. So handa ka ba sa ganun? Handa ka ba na pikein yung ngiti mo, yung kailangan mong tumawa, kailangan mong ngumiti, kailangan mong itago yung nararamdaman mo, kasi nga nanadrabaho ka or nangangamuhan ka, especially yung mga amo dito is ayaw nila ng nakasimangot. Ayan, so handa ka ba niyan? And then handa ka ba na, nakalimutan ko na yung sasabihin ko. So handa ka ba na tanggapin yung mga food na binibigay nila kahit na minsan is tira-tira? So dapat handa ka sa ganyan kasi pagdating dito hindi mo alam kung ano magiging kapalaran mo. Kaya dito guys, may choice naman kayo kung gusto nyong umuwi kasi dito pwedeng mag 1 month notice, pero sa Middle East is wala talaga silang choice. Kailangan nilang tapusin talaga unless ibabalik sila sa agency. And pagdating dun sa agency, ewan ko lang kung nakita nyo yung
photo na parang higaan ng mga katulong doon na parang sobrang sikip. Ayan, so ganun sila doon guys. And pagkain, isang beses lang sa isang araw kakain ng kanin. Kaya mas gustuhin pa din ng mga katulong doon na sa amo na lang nila kaysa sa magpasauli sila sa agency, and pagdating doon is mas malala pa yung mararanasan nila. So dapat handa kayo sa mga ganong bagay kasi pagdating dito sa Hong Kong, wala kang ibang kakampi kundi sarili mo. Kaya dapat handa ka. So ako guys, pag day off ko minsan, may mga times na gusto kong mapag-isa. Gusto kong i-check yung sarili ko. Gusto kong tanungin self, okay ka ba ba? So, may mga times na aalis yung amo ko kasi alam ko na yung alis nila kapag Sabado, day off ko yun. Aalis yan sila ng alas 10. Ayan. Kaya ang ginagawa ko, lalabas ako 9 and then bibili na ako lahat ng mga kailangan ko. Bumibili na ako ng pangtanghalian ko and panghapunan ko na pagkain. So, yung KFC dito is malaki yung manok nila, 4 na slice, 2 grilled and 2 fried chicken. So, and then may isang kanin and then may ganyan. So, ayun yung binibili ko para tanghalian and hapunan ko. Meron ding isa dito na parang chicken factory ba yun? Kalahati ng manok, mismo hati ng manok and isang kanin. So, ano siya, 50 Hong Kong dollar. So, ayun, pang hanggang gabi ko na ang ginagawa ko is nandun lang ako nakasalampak sa sahig dyan sa baba ng hinihigaan ko na to. Sasalampak lang ako dyan and magmuni-muni ako, mag-cellphone. Buong araw akong ganyan. I-check ko lang yung sarili ko kung alam mo yun. Kasi minsan may mga time na kapag nasagad ka, napagod ka, parang stress ka, is magbe-breakdown ka na lang. Ganyan yung nangyari sa kaibigan ko. Nagka-problema siya sa Pinas and dito sa Hong Kong is wala siyang day off. So pagod na pagod siya and ganun pa yung nangyari sa Pinas. Binibigyan siya ng stress. Bigla siyang nag-breakdown sa loob ng MTR. Umiyak siya, humagulgol, wala siyang pakialam. Basta tumulo lang ng tumulo yung luha niya. So guys, may mga domestic helper dito na naho-homesick and puro iyak kasi ayun nga, namimiss nila yung pamilya nila. Kaya kailangan handa kayo habang nandyan pa lang kayo sa Pinas and may bata kayo na maliit, halimbawa 3 years old and malapit sa inyo. Ang gawin nyo is ilayo nyo na paunti-unti yung loob nyo sa kanya. Ganyan yung ginawa ng kapatid ko sa anak niya. So unti-unti niyang iniiwan paunti-unti sa mama ko yung bata and alam mo yun, hindi niya masyadong dinidikitan yung bata kahit na gusto niyang lambingin or ganyan. So hindi, hanggang sa nasana yung bata, hanggang sa pag-alis niya is hindi na siya ganun kasakit. Kasi yung isa kong ate, yung umalis siya, yung bata is 3 months pa lang. Ayan yung pamangkin ko ngayon na parang ako na yung nanay. So 3 months pa lang, grabe, parang mabaliw siya sa loob ng barko habang naglalayag nga kasi nakasakay na siya, is nakakumot lang siya, nagtatago siya sa kumot and puro siya iyak na iyak halos ilang araw. Kaya ayan, dapat handa ka emotionally guys. Importante dito mentally talaga and emotionally natin. Physical is okay lang, kaya naman. Kasi nga, yun nga yung katulong na tumalon, hindi niya na siguro makaya. May mga tao talaga na mahina sila, hindi naman dahil malakas tayo or ganyan. Mahina talaga, may mga times na ganyan na natatakot sila, ganun. So, yun yung mga times na talagang mas madali kang ma-homesick, ma-stress, ma-depress, ganyan. And dito sa Hong Kong is kapag ni-reason out mo yung anxiety, depression sa, tawag nito, sa immigration about like that is pinapayagan agad nila na mag-break contract kasi yan yung mga kinakaharap talaga ng mga katulong dito minsan, yung nagpapakamatay. Kaya kayo guys, dapat prepare kayo emotionally, physically, and mentally. Dapat i-prepare nyo yung sarili nyo na pagdating dito is katulong yung trabaho natin, and ang katulong is pinaka medyo mahirap talaga na trabaho. Sa iba kaya nila talaga, magaan lang, pero paswertihan kasi hindi naman yan sa trabaho kundi sa
tao sa loob ng bahay, kung maganda yung pakikitungo sa'yo, kung hindi ka stress. Kaya ayun lang guys, medyo naano lang ako, masaya lang ako kasi kahit papano, swerte pa din ako sa amo ko kasi hindi ko naranasan na yung grabe talagang stress, hindi ko naranasan. Ang dito lang is pagod lang, anli pagod dito, lalo yung bata, mag-aanim na taon na pero nagpapakarga pa din, yun yung naanuhan ko. And ngayon mabigat na siya kasi nga pinapakain ko ng madami. So yun yung reklamo ko lang talaga, pero titiisin kasi may pangarap. Ayan, so ayan lang guys. Dapat i-check nyo muna yung sarili nyo ha. Kung hindi kayo ganun kalakas, wag na kayo tumuloy mag-abroad kasi hindi biro yung salitang abroad. Akala nyo lang dito masaya kami, lalo yung mga nagko-comment sa mga post ko na akala nila hayahay ang buhay ko dito, na puro daw ako gala. Hindi nyo alam, isang araw lang ako masaya, 6 na araw akong sa loob ng bahay nagtitiis. Kaya kayo dyan na mga, ay ganyan ang hayahay ng buhay nila doon, hindi ganun. Kaya kapag kayo pumunta dito, asahan nyo na mahirap yung trabaho, pero as long as para sa pamilya is kakayanin, di ba? Ayan lang guys, thank you for watching, bye bye, I love you all.